Sa halos 6 na dekada ng paglilingkod sa bayan, si Jose Claveria de Venecia Jr. ay nanatiling isa sa mga pinaka-impluensyal na leader sa kasaysayan ng modernong politika sa Pilipinas. Sa kanyang mga nagawa sa lehislatura, internasyonal na diplomasya at pagpapaunlad ng lokal na komunidad, iniwan niya ang pamana ng matibay na demokrasya, makataong pamumuno at tapat na paglilingkod sa sambayanan. The Philippine Showbiz List presents Life and Legacy of the late Jose de Venecia Jr. Early Life and Education. Ang politician journalist na si Jose Claveria de Venecia Jr. na kilala bilang JDV o Speaker Joe ay isa sa mga pinakaprominenteng leader pampolitika sa Pilipinas. Isinilang siya noong December 26, 1936 sa Dagupan City, Pangasinan sa isang kilalang pamilya ng mga lingkod bayan. Anak siya ni na Judge Jose R. de Venecia Sr. at Casimira Villamel Claveria at apo ni Guillermo de Venecia na nagsilbing alkalde ng Dagupan noong unang bahagi ng dekada 1900. 9 taong gulang si Jose nang pumanap ang kanyang ina at sa murang edad ay pinakita na niya ang kanyang kagalingan sa pag-aaral. Tinapos niya ang kanyang elementarya sa Dagupan Elementary School noong 1947 kung saan siya ay pinalampas ng 1 taon dahil sa kanyang talino at pagiging masipag. Nagpatuloy siya ng secondary education sa De La Salle College High School. Kalaunan ay nag-aral siya ng journalism sa Ateneo de Manila University, kung saan naging aktibo siya sa publikasyon ng paaralan. Nagsilbi siyang Associate Editor ng The Guidon, ang pahayagan ng universidad, at naging Editor-in-Chief ng The Ages, ang taunang yearbook ng paaralan. Journalist, entrepreneur, and diplomat. Agad na pinangunahan ni Jose ang kanyang karera sa pamamahayag at negosyo. Sa edad ng 19, matapos ang kanyang pagtatapos, hinirang siya bilang Manila Bureau Chief at Philippine Correspondent ng Pan-Asia Newspaper Alliance, isang makabagong independent news and photography agency na itinatag noong 1950 pamaghatid ng balita na nakasentro sa Asia. Sumulat din siya ng lingguhang kolum tungkol sa usaping Asyano para sa Philippine Herald. Noong dekada 1960, isa siya sa mga nagtatag ng Radio Philippines Network na patuloy na kilala sa industriya ng broadcast sa bansa. Bilang entrepreneur, nanguna si Jose sa pagbuo ng mga programang kontrata sa trabaho para sa mga Pilipino sa ibang bansa. Noong kalagitnaan ng dekada 70s, isa siya sa mga unang Philippine prime contractors sa Middle East at North Africa na nagbigay ng trabaho sa higit 51,000 na Pilipino sa kanyang mga kumpanya. Nakilahok siya sa mga operasyon sa pantalan sa Saudi Arabia, agrikultura sa Africa, mass housing at oil exploration sa United Arab Emirates. Ang mga hakbang ni Jose ay naging modelo na kalaunan at nagbigay ng trabaho sa milyon-milyong Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Noong dekada 1970s rin, inumpisahan niya ang programang Oil at Gas Exploration na humantong sa unang pagtuklas ng langis at gas sa offshore Palawan at nahalal siya bilang presidente ng Petroleum Association of the Philippines. Noong panahon ng administrasyon ni Ferdinand Marcos Sr., sinimulan ni Jose ang kanyang karera sa diplomasya nang italaga siya bilang Minister at Economic Press Counselor ng Embahada ng Pilipinas sa Saigon, Vietnam. Sa panahong ito niya binuo ang Dollar Remittance Program para sa mga overseas Filipino workers. At dahil sa makabuluhang ambag na ito, ginawaran si Jose ng 10 Outstanding Young Men Award noong 1976. Coalition and Reform, the Rise in Politics in Congress. Pumasok sa aktibong politika si Jose noong 1969 nang mahalal bilang kinatawan ng ikalawang distrito ng Pangasinan, ngunit naputol ang kanyang termino noong 1972 nang ideklara ang batas militar. Matapos maibalik ang Kongreso pagkatapos ng People Power Revolution, muling bumalik siya sa politika at nahalal bilang kinatawan ng ika-4 na distrito ng Pangasinan noong 1987. Noong dekada 1990, pinangunahan niya ang tinaguriang Rainbow Coalition na binuo mula sa 7 partidong pampolitika o makabuo ng matatag na mayorya sa Kamara sa ilalim ng administrasyong Pangulong Fidel V. Ramos. Kasabay nito, isa rin si Jose sa pangunahing leader at co-founder ng Lakas Christian Muslim Democrats. Sa loob ng 15 years, naging dominante ang Lakas CMD sa Kamara at sa ilalim ng pamumuno ni Jose, nakipagsundo siya sa mga armadong kilusan tulad ng Moro Sectionist at Komunista na humantong sa mga kasunduan sa kapayapaan at amnestiya. Noong 1998, tumakbo siya bilang Pangulo ng Pilipinas, ngunit natalo kay Joseph Estrada. Nahalal si Jose bilang Speaker ng House of Representatives ng 5 hiwalay na termino. Dahil dito, siya ang pinakamatagal na nagsilbing Speaker sa post-war Congress ng Pilipinas. Pero katulad ng ibang nasa posisyon, nakaranas din si Jose ng isyu sa kanyang karera. Siya ay humarap sa kontrobersya ng NBN-ZTE deal kung saan nasangkot ang kanyang anak na si Joey de Venecia. Bagamat hindi direktang nasangkot si Jose sa anumang illegal na gawain, ang isyu ay naging bahagi ng pampublikong diskurso sa kanyang termino. Dahil dito, nagdesisyon siyang magbitiw bilang speaker noong 2008.
peacemaker. Hindi lamang sa politika kilala si Jose, kundi pati na rin sa kanyang mga ambag sa kapayapaan. Siya naging envoy ni Pangulong Ramos upang makipag-ugnayan sa mga armadong grupo. Pagkatapos magretiro sa politika noong 2010, patuloy na isinulong ni Jose ang kapayapaan at interfaith dialogue sa pamamagitan ng mga organisasyong kanyang itinaguyod. Bilang pagkilala sa kanyang mga kontribusyon sa larangan ng international relation at kapayapaan, ginawaran si Jose ng honorary doctorate sa international relations mula sa University of Cambodia noong 2008. Bukod dito, marami sa kanyang mga batas tulad ng Dollar Remittance Program, Philippine Economic Zone Act at New Central Bank Act ay nagbigay daan sa modernisasyon at pag-unlad ng bansa. Kabilang din sa mga batas na kanyang pinangunahan ay ang Build, Operate, Transfer Law na nagtaguyod na magkikipagtulungan ng publiko at pribadong sektor at ang Bases Conversion and Development Act ng 1992 na tumulong sa pagbabagong anyo ng mga dating base militar ng Amerikano tulad ng Subic Naval Base at Clark Air Base. Noong 2024, pinarangalan si Jose ng parehong House of Representatives at Senado sa magkahiwalay na resolusyon bilang pagkilala sa kanyang dekada-dekadang paglilingkod sa publiko. Architect of Modern Dagupan. Si Jose ay kilala hindi lamang bilang isang pambansang leader at power broker, kundi bilang tao na pinakilala sa muling pagpapaunlad at modernisasyon ng kanyang bayang sinilangan, ang Dagupan City, Pangasinan. Ang kanyang pinakamatibay na lokal na pamana ay lumitang matapos ang 7.7 magnitude na lindol sa Luzon noong July 16, 1990 na nagdulot ng matinding pinsala sa Dagupan. Bilang kongresista, pinangunahan niya ang pagpasa ng 10 billion Earthquake Rehabilitation Fund na tiniyak na ang Dagupan, isa sa mga pinakagrabing naapektuhang lungsod, ay makakatanggap ng malaking bahagi ng pondo para sa emergency reconstruction. Sa kanyang huling kolum para sa Manila Bulletin noong February 8, 2026, inamin ni Jose na matapos ang dekada-dekadang paglilingkod bilang mamabatas, diplomatiko, negosyante, tagapagtaguyod ng kapayapaan at 5 beses na Speaker ng House of Representatives, hindi nila inakalang magkakaroon sila ng pagkakataong makabalik sa simula ng lahat. Binigyang diin niya na noong 2016, muling inanyayahan siya ng Manila Bulletin upang muling makipag-ugnayan sa bayanang Pilipino sa pamamagitan ng pagsusulat. The Man Behind the Statesman. Sa likod ng kanyang matayog na political career, si Jose ay kilala rin bilang isang mapagmahal na ama at asawa. Si Jose ay unang ikinasal kay Victoria Perez. Mula sa kanilang pagsasama, nagkaroon sila ng 4 na anak, sina Alexandra, Leslie, Vivian at Jose III. Ang kanilang pagsasama ay nauwi sa divorce. Matapos nito, nakilala at ikinasal si Jose kay Pangasinan 4th District Representative Gina De Venecia. Mula sa kanilang pagsasama, nagkaroon sila ng 2 anak, sina Christopher at Casey. Bago niya nakilala si Jose, si Gina ay may 2 anak mula sa kanyang unang asawa. Sa kanilang pagsasama, ang pamilya nagkaroon ng matibay na samahan na naging sandigan nila sa kabila ng mga personal na pagsubok. Subalit, hindi nakaligtas ang pamilya sa trahedya. Noong 2004, isang sunog na nagmula sa ilaw ng Christmas tree ang sumiklab sa kanilang tahanan. Sa kasamaang palad, ang kanilang bunsong anak na si Casey, na 16 years old, ay namatay dahil sa suffocations. Ang kanyang anak naman na si Christopher De Venecia ay sumunod sa yapak ng ama sa politika at nagsilbing kongresista ng ika-4 na distrito ng Pangasinan mula 2016 hanggang 2025. End of an era, the passing of Jose. Si Jose De Venecia Jr. ay pumanaw noong February 10, 2026 sa edad na 89. Sa mensahe ng pamilya, inihayag nila kanyang pagpanaw na may mabigat na puso at inalala siya bilang isang minamahal na asawa, ama, lolo at patriarka na nag-ari ng higit 6 na dekada sa serbisyo publiko bilang mamamahayag, diplomatiko, negosyante, mambabatas at pandaigdigang tagapagtaguyod ng kapayapaan. Samantala, ang pagpanaw ni Jose ay pinagluksa ng mga kasamahan niya sa industriya kung saan nagbigay pugay ang mga leader mula sa iba't ibang partido. Tinukoy siya ni late Representative Ferdinand Martin Romualdez bilang isang statesman at haligi ng demokrasya. Ayon kay Romualdez, si Jose ay isang mentor, tagapayo at ama sa maraming henerasyon ng mga leader sa bansa. At ang kanyang pamana ay makikita sa partido ng Lakas CMD at sa mga reformang kanyang pinangunahan. Nagbigay rin ng mga alaala ang mga senador. Ayon kay Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri, si Jose ang nagturo sa kanya kung paano maging consensus builder at iniwan ang marka sa kanyang estilo ng pamumuno. Sabi ng Senator Loren Legarda na marahil hindi siya naging senador kung hindi nirecruit at naniwala kay Jose noong 1997. Tinukoy niya ang dating speaker bilang isang global Filipino at statesman. Ayon kay Senator Francis Escudero, si Jose ay isang dakilang leader na naghubog ng demokratikong institusyon sa bansa at nagpalakas sa boses ng Pilipinas sa panindigang entablado. Sa House of Representatives, pinangunahan ni Speaker Faustino D. III ang pag-alala kay Jose bilang isang towering figure sa demokrasya ng Pilipinas.
Tinukoy din ni Manila 6th District Representative Benny Abante na si Jose de Venecia ay kabilang sa henerasyon ng leader na malalim ang paniniwala sa mga institusyon at na kanyang ambag sa kapayapaan at international diplomasya ay nagpapakita ng bisyon na lampas sa politika. Pinarangalan din si Jose ng mayor ng Dagupan City na si Belen Fernandez kung saan inilarawan siya bilang foremost son of Dagupan. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!